Kwentong Bayan. Magandang araw mga kabayan, kung mapapansin ninyo, out of stock na uli lahat ng ating bracelets, lalong-lalo na ang lana. Magkakaroon tayo ng restock sa Monday pa uli, kaya pakiantay na lang. Sa ngayon, ang tanging available ay ang gabay na medalyon. Para saan ang gabay na medalyon? Gabay pang kalahatan, gabay sa pang-araw-araw na buhay. May kasama itong dasal at meron na itong basbas. Nasa comment section ng link. Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Jofel. Taong 1981, Negros. Mahirap ang maging mahirap. Yan ang palaging kataga ni Jofel. Panganay ito sa 7 magkakapatid. Sa edad na 20 taong gulang, pasa na niya ang obligasyon ng pamilya. Nalumpo ang ama, habang ang ina naman ay halos magkandakuba na sa pagiging trabahador sa asyenda malapit sa lugar. Para matawid ang gutom, halos lahat na ng trabaho pinasok na ni Jofel. Sa murang edad, nabanat na ito sa mabibigat na trabaho. Isang araw, isinama siya ng ina para sana ipakilala sa may-ari ng hasyendang pinapasukan. Ayon kay Nanay Uning, naghahanap ng kargador ang amo. Isa sa mga negosyo nito ay pagbebenta ng mga karning baka, baboy, at minsan kalabaw na galing mismo sa hasyenda. Nirekomenda ito ng ina dahil malaki ang kita kung siya ang mapipili. Odeng, mukhang delikado ang trabaho ng mga kargador kila Don Servio. Kita mo naman walang tumatagal. Halos buwan-buwan nag-iiba sila ng alalay sa pagbubuhat ng karne. Wika ni Tatay Kundring. Pansamantala lang naman, Kundring, habang naghahanap ng mapapasukan si Jofel. Ano anak, kaya mo ba? Sa narinig ko, hindi naman ganun kahirap ang pinapagawa, tsaka hindi naman araw-araw ang pasok. Sayang din kasi, sa pagkakadinig ko doble ang pasahod kung maganda ang trabaho mo. Ano, gusto mo ba? Tanong ni Nanay Uning sa anak. Sige nay, yun lang ba? Tay, huwag na po kayo mag-alala. Kaya ko naman po Aba, sayang naman tong laki ng braso ko kung hindi ko gagamitin. Tsaka malaking tulong ho yun sa atin kung sakali. Tugon ni Jofel. Pinilit ng ama na bumangon kahit nangihina dahil sa sakit na hindi nila matukoy. Wala naman silang pera pang konsulta, kaya dinadaan na lang nila sa tapal na mga herbal at halamang gamot. Inalalayan naman siya ni Jerome, binatang sumunod kay Jofel. Ayon sa ama, nais niyang mayakap ang anak bilang pasasalamat dahil hindi dapat kanya ang responsibilidad na iyon. Maraming salamat anak. Pagpasensyahan niyo na sana ako. Hindi man lang ako makaalalay sa inyo Nahihiya ako sa kalagayan ko. Wika ni Tatay Kundring. Tay, hindi mo naman sadya kung bakit nagkaganyan ka Huwag po kayo maglala. Kami na po ang bahala. Pagpasensyahan niyo na po kung hindi man lang namin kayo madala sa pagamutan. Tugon ni Jerome. Mga anak, hindi niyo obligasyon ng pamilya. Pero nagpapasalamat kami ng tatay niyo. Malaki ang naitutulong niyo sa amin. Lalo ka na, Jofel. Halos ikaw na ang umaako sa lahat ng gastusin. Lalo na sa mga kapatid mo. Panalangin ko sa itaas. Bigyan ka ng proteksyon ng ama sa anumang trabaho na pinapasukan mo. Pati na rin kayong lahat mga anak. Wika ni Nanay Uning. Kaya nga kami matatag na
Dahil sa mga panalangin niyo, maraming salamat po. Masaya kaming makatulong sa inyo. Tugon ni Jofel. Niyakap sila ng ina. Nagbigkas ito ng mga katagang ayong kay Nanay Uning. Magsisilbi itong proteksyon kahit saan mapunta. Ayon sa ina, yun lang ang pamamaraan niya para mapanatag ang kalooban, lalo pat lagi siyang nasa trabaho. Hindi na niya maasikaso ang mga anak at asawa. Dagdag pa ni Nanay Uning, natutunan niya ang mga dasal sa yumaong ama na may alam sa lihim na karunungan. Naituro ito sa kanya at naipasa din niya sa mga anak. Hindi sila manggagamot pero ayon sa ama ni Nanay Uning, hindi lang para sa mga manggagamot ang mga usal. Nasa tao ito at paniniwala ng gumagamit. Maagang naghanda si Nanay Uning at Jofel. Matapos maiayos ang lahat sa tahanan, naiwan naman si Jerome sa ama. Habang ang iba pang mga kapatid pumasok na sa paaralan. Habang naglalakad, noong una kabado ang binata lalo pat hindi sigurado kung matatanggap ba sa trabaho. Pero pinakalma ito ng ina. Ramdam ni Nanay Uning ang pakiramdam ni Jofel. Kaya may binigay siyang bagay sa anak. Isang metal na may nakaukit na kataga sa harap at likod. Ayon sa ina, ilagay lang ito ng anak sa talampakan para mawala ang takot at alinlangan sa katawan. Ano po bang ibig sabihin ng mga nakaukit dito, Nay? Tsaka mo ang barya pa po ito noong sinaunang panahon eh. Saan po ba ito galing? Tanong ni Jofel. Makakatulong yan sa'yo, anak. Huwag mo nang basahin ang mga kataga. Basta bigkasin mo lang ang mga tinuro ko sa inyo tuwing nagbibigkas ng mga usal pang proteksyon. Gayahin mo lang. Pero wag sa matao. Baka mapagkamalang kanilang nasisiraan eh. Yang metal na yan ang hihigop ng mga negatibong enerhiya sa katawan mo. Kaya ilagay mo na yan sa loob ng suot mong sapatos. Maniwala ka, anak. Mawawala yang masamang pakiramdam mo. Tugon ni Nanay Uning. Napangiti naman si Jofel sa mga sinabi ni Nanay Uning. Mula pagkabata, hindi sila gaano nagkakasakit. Hindi man albularyo pero maraming may alam na meron itong lihim na karunungan. Ilang sandali pa ang lumipas. Narating na nila ang lugar. Dumiretso sila sa tanggapan ng asyenda. Maraming nakapila na nais makuha ang bakanteng pwesto. Pero dahil kilala ang ina sa lugar, hindi na ito pumila at diretsong pinapasok sa tanggapan. Aba, may anak ko palang makisiguning. Mapagkakatiwalaan ba ito? Uy, Totoy, anong pangalan mo? Kung tatanggapin ba kita kaya mo bang magbuhat ng isang malaking kalabaw? Tanong ng tauhang si Bogart. Malaking kalabaw? Di ba? Tinatadtad naman yon, Bogart. Tsaka malakas yung anak ko. Huwag nyo lang bibigyan ng trabahong hindi niya kaya. Maaasahan na talaga masipag itong si Jofel. Sabat ni Nanay Uning. Ba't ba ikaw ang sumasagot? Ikaw ba ang tinatanong ko? Hayaan mo na siya dito, Uning. Sige na, dumiretso ka na doon sa gapasan. Bawal ka din naman dito kahit kilala ka sa lugar eh. Alam mo naman ang patagaran. Wika ni Bogart. Nanghingi naman ng pasensya si Nanay Uning. Pero napatitig ito sa mukha ni Bogart. Napakunot ang noo ng ina. Sa paglalarawan ni Nanay Uning, tila may kakaiba dito. Maging ang amoy habang nagsasalita. Para kay Nanay Uning na matagal ng tauhan sa asyenda. Ngayon lang niya naramdaman na kakaiba ang presensya ni Bogart. Tila hindi mapagkakatiwalaan. Bagaman hindi yon ang unang pagkakataon na makaharap niya ito. Pero ngayon lang niya nakita ang kakaibang bilog na mga mata ni Bogart.
Hindi din nakaligtas sa pang-amoy ni Nanay Uning ang kakaibang baho na kumakalat sa buong paligid habang nagsasalita ito. O siya, sige. Anak, Jafel, maiwan na kita dito. Magkita na lang tayo mamaya. Bogart, pakiusap lang. Ikaw na ang bahala sa anak ko. Ibalik mo siya sa akin ng buo, ha? Wika ni Nanay Uning. Sige, Nay. Ayos lang po ako dito. Mag-iingat po kayo. Tugon ni Jafel. O ikaw bata. Sige na, tanggap ka na. Bobby, isama mo ito sa grupo nyo. Narinig mo naman ang sinabi ng nanay, di ba? Turuan mo sa mga gawain niya. Ayaw ko ng tatanga-tanga, ha? Maliwanag? Sige na, marami pang nakabila, oh. Wika ni Bogart. Kaagad namang sumunod si Jafel sa hanay ng mga kargador. Namangha ang binata kung paano magbuhat ang mga ito. Tila hindi mga tao. Meron pang iilan. Tila papel lang na binubuhat ang sako ng baka. Ilang saglit pa, pinakilala na siya sa mga kasamahan. Habang papalapit naman ng mga ito, napalunok ng laway si Jafel. Hindi lang dahil naliligo sila sa dugo ng hayop, kundi kakaiba din ito kung makatitig. Tila kakain ng tao sa talim. Meron pang hindi mawari ang itsura kung galit lang ba o sadyang ganun lang kapangit ang muka. Oh, kalma lang. Siya ang papalit kay Rene. Baguhan nito kaya pakiusap. Makisama kayo sa kanya ng maayos, ha? Ayaw ni boss, nagagawa na naman kayo ng... Natigil sa pagsasalita si Bobby nang sumabat ang isa sa mga tauhan. Bata pa, ayos to, ah. Ilang taong ka na ba, Utoy? Yan dapat ang kinukuha ni boss. Yung sariwa, tsaka hindi makunat. Wika ni Batoy. Hoy, tumahimik ka nga. Kapag hindi ako nakapagpigil hindi kita papartihan mamaya. Walang gagalaw kay Jafel. Baliwanag. Sana naging malinaw yan sa lahat kasi kung hindi, ako mismo ang puputol sa mga bayag nyo. Utos ni Bobby. Nagyukuan naman ang lahat na tila asong sumusunod sa amo. Inakbayan naman ni Bobby si Jafel at pinakalma. Makikita ang sobrang takot sa mukha ng binata. Ayon kay Bobby, magiging ligtas si Jafel hanggat trabaho lang ang gagawin, hindi ibang bagay. Napatango naman si Jafel bilang pagsang-ayon kay Bobby. Nang araw na yon, nagsimula din kaagad ang binata. Halos walang pahinga ang trabaho. Nakikita niya na tila walang kapaguran ang mga kasama. Kahit pag-inom ng tubig ay hindi nila ginagawa. Ang pinagtataka pa ni Jafel, para itong mga walang pakiramdam. Tutok lang sa paghakot ng mga karne. Hindi naman siya nagtanong kung saan ito nanggagaling. Basta ang alam niya, maraming alagang baka sa asyenda. Pero hindi niya inaasahan na tila hindi ito nauubos. Sa isip niya ng araw na yon, tila may kakaiba sa lugar. Hindi man lang kumain ng tanghalian ang mga tauhan. Kahit merienda ay wala rin. Sanay naman sa trabaho ang binata. Pero hindi sanay ang katawan ni Jafel na walang kain na tubig. Kaya 2:00 pa lang ng hapon, nagtanong na ito sa mga kasamahan. Hindi kanin ang kinakain namin dito. At lalong hindi tubig ang papawi sa uhaw namin. Kung ako sa'yo, magtrabaho ka lang dyan. Ilang oras na lang matatapos na tayo . Huwag mo na nang pansinin ang mga nakikita mo. Yan kung gusto mo pang lumabas ng buhay dito. Wika ni Batoy. Ay, ganun ba? Pasensya na.
Naninibago lang talaga ako. Tsaka alam mo na, hindi ako sanay na puro trabaho at walang kain eh. O siya sige, tapusin na natin to. Tugon ni Jafel. Kaya mo yan. Tsaka ayaw namin ng lampasahanay namin. Naiintindihan mo? Sa oras na maamoy namin ang kahinaan mo, alam mo nang mangyayari sa'yo. Magsasalita pa sana si Jafel, pero biglang hinatak ng isa sa mga kasamahan si Batoy. Tila nag-iiba na ang presensya ng kaharap. Kaagad naman itong naramdaman ng mga kasama, kaya napigilan ito. Lalo pat hindi nila pwedeng galawin si Jafel kung ayaw nilang may mangyaring masama sa kanila. Nakayukong bumalik sa paghakot ang binata. Ramdam na niya ang pagod, uhaw at kaba dahil sa mga kasama. Pero kahit ganon, kaunting oras na lang naman at matatapos na ang trabaho. Mag-aalas 4 nang bumalik si Bobby at may bitbit na papel. Laman nito ang talaan ng oras at mga taong nagtatrabaho. Pinatapos na muna sa kanila ang isa pang truck bago pinahanay para makuha ang sahod sa araw na yon. Nang malamang arawan pala ang pasahod, biglang nanumbalik ang sigla ni Jafel. Lalo pat malaking bagay yon para sa pamilya. Ilang sandali pa, nang matapos nila ang ginagawa, nakita niyang dumiretso na ang mga kasama sa pila. Humanay ng tama. Huwag kayong magunahan. Alam kong gutom na kayo. Kaya pumila kayo na maayos, na mabilis tayo matapos. Wika ni Bobby. Op. Ako ang nauna sa pila. Huwag na kayong makiagaw. Bobby, pakiusap. Unahin mo na ako. Nauuhaw na talaga ako eh. Wika ni Batoy. Tumingin ang lahat sa kanya. Makikita sa mukha na tila namumutla na ito dahil sa uhaw. Maging si Jafel, halos himatayin na sa sobrang gutom at uhaw. Pero ang hindi niya inaasahan, ibang uhaw ang nararamdaman ng mga kasama. Lalo pa noong may isang katiwala na sinenyasan ni Bobby. Tila may pinapakuha at isa-isang binigyan ang mga nakapila. Ayan na. Siguro naman wala nang mauuhaw sa inyo. Batoy, kilala kita ah. Umayos ka. Huwag ka laging magulang sa mga kasama mo. Wika ni Bobby. Yumuko lang ang mga ito bilang pagtugon. Sa kabilang banda, nakaramdam si Jafel ng tuwa dahil mabibigyan sila ng maiinom. Pero sa hindi inaasahang pangyayari, nanlaki ang mga mata niya nang makita. May baldeng naglalaman ng mga supot na may lamang malapot na likido. Maliban sa kanya, lahat ay nabigyan. Halos sabay-sabay pa ang mga itong uminom. Sa paglalarawan ng binata, hindi naman kulay pula, pero tila sadyang iniba lang ang kulay para hindi niya makitang hindi talaga para sa tao ang inuming yun. Saksi ang dalawang mata niya kung paano nagsibalik ang sigla ng mga kasama. Ang kaninang mga namumutla na, napalitan ng ngiti at nawala ang pagod at gutom. Lumapit naman sa kanya si Bobby. Binigyan siya ng isang bote ng tubig. Pasimple pa itong nagpaalala sa kanya. Kung mahal mo ang buhay at ang pamilya mo, kung ano man ang nakikita mo sa paligid, huwag mo nalang pansinin. Nagtatrabaho ng tama ang mga kasamahan mo para mabuhay. Pero mawawala yun sa oras na makialam ka. Wika ni Bobby. Oo, naiintindihan ko. Pasensya na po kayo ah. Tugon ni Jafel. Minuto lang ang nakalipas. Biglang umayos ang pila. Isa-isa silang nabigyan ng sobre na may lamang sahod. Habang nakapila si Jafel, panay naman ang tingin ni Batoy sa kanya.
Kulang na lang sugudin ito ang binata. Pero dahil takot ito sa amo, kaya hindi niya magawa ang gusto. Sa kabilang banda, hindi nalinggid kay Jofel na may balak itong masama sa kanya. Ilang sandali pa, nang maabot sa kanya ang sobre. Laking tuwa ng binata nang makitang halos triple ang sinahod niya kaysa sa ibang pagawaan. Hindi niya inaasahan na malaki pala talaga ang bigay, lalo pat ang dami nilang hinakot. Magtatanong pa sana si Jofel, pero biglang may kumalabit sa likod niya. Huwag kang lumakad sa labas na wala kang kasama. Kung gusto mo pang makalabas ng buhay, sumubay ka sa amin. Dalian mo. Malapit na ang oras nila. Wika ni Lanot. Napakunot ang noo ni Jofel sa sinabi ng kasama. Maliban sa hanay nila, tila ang iba sunod-sunudan na kay Batoy. Kasamahan din niya si Lanot, pero ramdam ng binata ang pag-aalala nito. Lalo pa noong nakita at naramdaman niya ang pagbabago ng mga nakapaligid. Tapos na din naman ang trabaho ng araw na yon, kaya nag-ayos na siya para makauwi. Pero biglang naihi si Jofel, kaya dumiretso na muna ito sa palikuran. Habang inaayos ang sarili, naalala niya ang bigay ng ina. Metal na pinasok sa loob ng sapatos. Natawa na lang siya nang maalala ang bili ni Nanay Uning. Inayos na din niya ang pagkakalagay ng metal. Naisip ng binata na sa bahay na lang ito tanggalin. Maya-maya pa, palabas na sana si Jofel. May narinig siyang tinig sa katabing silid ng palikuran. Dahil sa kuryosidad, idinikit niya ang tenga sa dingding para malaman kung ano ang nangyayari. Noong una, nasa mahinang boses lang, hanggang sa biglang lumakas ng bahagya at nang hihingi ng tulong. Lumabas na si Jofel para sana saklolohan ito. Pero biglang nakasalubong niya sa labas si Batoy, kasama ang ilan sa grupo. Nang mga oras na yon, palubog na ang araw. Maliwanag pa ang paligid pero unti-unti nang dumidilim sa lugar. Kapag siniswerte ka nga naman, umuwi na ba si Bobby? Wala nang protektor sa lugar. Mga kasama, pwede na. Wika ni Batoy. Pero imbes na makaramdam ng takot ang binata, may kung anong nag-uudyok sa kanya na lumaban. Nang mga oras na yon, wala siyang pakialam sa sarili. Basta mailigtas lang ang taong kailangan ng tulong. Nanlaki ang mga mata niya nang makita. Nag-iba ang figura ni Batoy. Biglang naging aso ang itsura. Napaatras ng bahagya si Jofel nang susugudin na siya ng mga nilalang. Pero biglang may tumama sa mga ito. Kaya isa-isa silang nagpulasan. Hindi na talaga kayo nagtanda. Ano bang sinabi ko sa inyo? Walang gagalaw kay Jofel. Dito pa talaga kayo nagasik? Kapag hindi kayo tumigil ngayon pala, tatapusin ko na ang mga buhay nyo. At ikaw naman, Jofel, kanina pa kita pinapalis eh. Bakit ba bumalik ka pa? Wika ni Bobby. Namumula ang mga mata nito. Galit na galit si Bobby sa nakita. Pero kahit ganon, hindi pa rin nagpatinag ang binata. Bagkus tumayo ito na walang takot at dinipensahan ng sarili. Umihi lang naman ho ako eh. Tsaka may narinig po akong humihingi ng tulong sa silid na to. Tugon ni Jofel. Tinuro niya ang kwartong katabi ng palikuran kung saan narinig ang nanghihingi ng tulong. Nilapitan naman ito ni Bobby at inusisa kung anong nangyayari sa silid. Ayon dito, bodega lang ito ng mga lumang kagamitan at imposibleng may tao sa loob. Tinawag niya ang isa sa mga katiwala at pinabuksan ang pinto.
Nanlaki ang mga mata ng lahat. Tumambad sa harapan nila ang matandang halos kalahati na lang ang katawan. Bukod dito, marami din itong katabing kalansay na hindi na makilala. Dahil sa galit, pinapasok niya ang mga tauhan maliban kay Jofel. Ayon kay Bobby, aayusin niya kung anuman ang naging kapabayaan sa pamamalakad niya. Kaya ako sumunod dahil sa timbre nila Anot. Hindi talaga mapagkakatiwalaan itong grupo ni Batoy. Dahil sa ginawa mo napahanga mo ako sa tapang na pinakita mo. Hindi ko kukonsintihin ng mga kagaya ni Batoy. Ibiniling ka sa akin ng nanay mo, kaya ibabalik din kita sa kanya ng maayos. Ano man ang nasaksihan mo ngayong araw, si Uning na magpapaliwanag sa'yo. Matapos makausap ang binata, kaagad namang umalis si Jofel sa lugar. Kasabay naman niya si Lano, alinsunod sa utos ni Bobby. Nang makauwi ng tahanan, pasikreto nitong kinausap ang ina. Nakiusap naman si Nanay Uning. Itikom na lang ang bibig niya hindi lang para sa sariling kaligtasan, kundi ng buong pamilya. Ayon pa sa ina, hindi naman tao ang kinakatay sa lugar, kundi puro hayop lamang. Pero dahil may nakapasok na ibang lahi ng aswang, kaya ganun ang nangyari. Marami sa mga kakilala ni Nanay Uning ang nagtatrabaho ng maayos sa asyenda. Walang iniintindi kung tao o aswang ang namamahala dahil alam nila na hindi nananakit ang mga naninirahan doon. Natsyempo lang na naihanay ang anak sa maling grupo, kaya humingi ng pasensya ang ina. Pero ganun pa man, hindi nagalit si Jofel. Lalo pat naging daan naman siya para maisaayos ang sistema ng hanay na napasukan. Malaki ang naitulong ng asyenda sa buhay ng pamilya ni Jofel. Pero hindi nagtagal. Umalis na din siya sa trabaho. Nabalitaan niya na hindi talaga nauubos ang mga halang ang kaluluwa, katulad ni Batoy. Sa kasalukuyan, nasa ibang bansa na si Jofel, maging ang iba pang kapatid. Pero may mga pagkakataong na ilalahad niya pa din ang istorya. Hindi ka panipaniwala pero naganap noong kabataan. Dahil sa nakaatang na mabigat na responsibilidad. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lang natin sa pangalang Kito. Taong 1974, Laguna. Pangingisda ang kabuhayan ni Tatay Lupin. Mula nang mamatay ang asawa, si Kito na lang ang kasama niya. Ang batang iniwan ng kapitbahay at hindi na binalikan. Tinuring naman ni Tatay Lupin na sariling kadugo ang binata. Wala din naman itong kilalang kamag-anak. Tubong samar si Tatay Lupin at may tinatagong kaalaman sa mga lihim na karunungan. Bagaman matagal nang tinalikuran ang gampanin at mas pinili ang normal na buhay, hindi niya pa rin ito malimutan. Lalo na't naisa puso niya iyon ng mahabang panahon. Napadpad si Tatay Lupin sa lugar dahil sa asawa. Hindi na nagkaroon pa ng pagkakataon makabalik ang matanda sa Samar, dala ng kakulangan sa pinansyal. Pero ayon sa kanya, hindi man makabalik sa lupang sinilangan. Ang mahalaga malapit siya kung saan nahimlay ang asawa. Dagdag pa ng matanda, hindi man napagkalooban ng anak. Naging anghel naman sa kanya ang batang si Kito. Mula nang iniwan ito ng mga magulang sa pangangalaga niya. Tatang, huwag po kayong mag-alala. Pag nakahanap po ako ng trabaho, hindi ko na po kayo papayagan mangisda. Nako, napakadelikado pa naman ang panahon ngayon. Tsaka matanda ka na po eh. Wika ni Kito.
Mangingisda ako hanggat kaya ko, anak. Huwag mo isiping lumaki agad. Masarap maging bata. Walang gampaning malaki sa mundo. Basta ito lagi ang tandaan mo. Masarap mabuhay na hindi inaalala ang mga bagay-bagay sa paligid. Kahit sala tayo sa lahat ng bagay. Ang mahalaga, hindi tayo nakakaperwisyo ng iba. Naiintindihan mo? Tugon ni Tatay Lupin habang kasama si Kito na kumakain ng almusal. Hanggang sa nakarinig sila ng mga taong naghihiyawan sa labas. Tila may pinagkakaguluhan ng mga ito, hindi kalayuan sa tahanan. Napahinto naman sa pagkain ng dalawa nang isa sa mga residente ang biglang kumatok sa pintuan. Kaagad naman itong pinagbuksan ni Tatay Lupin para alamin kung ano ang kailangan. Oh, Totong, may patay po. Wakwak ang tiyan, tsaka mukha nila pa ng malaking hayop. Ando na si Kapitan at mga tanod niya. May ilan ding mga tinawag para imbestigahan yung nangyari. Wika ng kapitbahay na si Renato. Patay? San po banda? Tay, pwede po ba tayong makiusyoso? Tapos na po akong kumain. Saan po ba yung tiro na to? Tanong ni Kito. Nako, wag na. Baka hindi ka na naman makatulog mamaya sa mga makita mo, Kito. Alam mo namang matatakotin ka eh. Tsaka hindi papayag ang mga polis na bigla tayong sisilip doon. Tugon ni Tatay Lupin. Pero napahinto sa sasabihin si Kito nang makita ang grupo ng mga hindi kilalang tao. Natanaw niya ito mula sa nakabukas na pinto. Napakunot pa ang noo ng bata nang masilayan ang mga tao ngayon lang nakita. Oh, mukhang natigilan ka dyan, Kito. May problema ba? Kung ano man yan tinitignan mo sa labas, sana naman hindi nakakatakot. Wika ni Tatay Lupin. Tay, ayos na po ko. May nakita lang po akong mga tiro na to. Nakikita niyo din po ba ang nakikita ko? Sino kaya ang mga yun? Ang init ng panahon eh. Nakadalukbong pa sila ng telang itim. Tugon ni Kito. Kaagad namang napalingon si Renato sa sinabi ni Kito. Napakamot ito ng ulo. Wala naman itong kahit anong nakita. Huminga ito ng malalim at tumingin sa matanda. Isa yan sa mga rason kung bakit ayaw kong nakakakita ng kakaiba yung batang yan. Sa ilang taon na pagsasama namin, alam kong bukas ang ikatlong mata niya. Tsaka malakas ang utak ni Kito kumpara sa mga kaedad niya, Renato. Kaya hanggat maaari, iiwas ko siya sa mga bagay na hindi makakabuti sa kanya. Wika ni Tatay Lupin. Nagtataka naman si Kito sa sinabi ng ama. Wala namang sinasabi si Tatay Lupin na mga bagay na hindi karaniwan. Ayon pa sa ama, masyado pang maaga para sabihin ang mga bagay-bagay kay Kito. Nais naman niyang imulat ang bata sa realidad. Pero ayon kay Tatay Lupin, may tamang panahon ng lahat. Sige po, Mang Lupin. Mauulan na po ako. Malapit lang sa bahay niya yung bangkay eh. Kaya mag-ingat kayong dalawa dito ha. Lolo ka na, Kito. Lagi kang sumunod sa tatay mo. Wika ni Renato. Napatango naman ang dalawa. Si Renato ay isa sa mabuti nilang kabaryo. Halos araw-araw itong dumadaan para maghatid ng balita sa maglolo. Naging malapit na ito sa kanila. Lalo pat wala namang ibang tumitingin o nangangamusta kina Tatay Lupin at Kito. Minsan, naghahatid pa ito ng ayuda kapag nakikita na wala sa listahan ng matanda. May mga pagkakataong hindi nasasama ang matanda dahil ayon sa iba. Dayo lang ito sa lugar. Paggabi na, nag-aayos na si Tatay Lupin ng mga kagamitan para sa pamamalaot. Madalas iniiwan niya si Kito sa kapitbahay.
Minsan naman sinasama niya ito kung maganda ang panahon. Dahil sa mga naganap, kaya naisip ng matanda na maghanda. Nakakaramdam na din ito ng senyales na may mangyayaring hindi maganda sa paligid. Tay, di ba delikado kung papalaot po kayo ngayong gabi? Bakit po parang hindi kayo nababahala? Tsaka napapansin ko tay, hindi man lang kayo natatakot. Tanong ni Kito. Takot. Sana man ako matatakot, anak. Halika, may ipapakita ako sa'yo. Siguro oras na para malaman mo ito, anak. Naway lahat ng malalaman mo ngayong gabi, mananatiling lihim sa lahat. Naiintindihan mo ba? Tugon ni Tatay Lupin. Habang nagsasalita, may kinuhang kahon si Tatay Lupin. Ayon sa kanya, iningatan niya ang kahong iyon na mahabang panahon. Dagdag pa na matanda, yon ay naglalaman ng mga gamit noong nasa Samar pa nakatira. Mga pamana ng mga yumaong magulang kay Tatay Lupin. Inilatag niya lahat ng iyon sa ibabaw ng maliit na lamesa. Namangha naman si Kito sa mga nakita. Merong maliliit na bilog na gawa sa ginto. Meron ding mga pangil ng kung anong hayop. Pero isang kwintas ang kumuha ng atensyon ng bata. Tatang, ano po to? Ang ganda. Tsaka may mata sa gitna at hugis triangulo. May titik na... Wika ni Kito. Yan ang tinatawag na Tres Picoroma. Mainam na pamproteksyon para sa mga nilalang na hindi normal. Tugon ni Tatay Lupin. Ano po bang ibig niyong sabihin, Tay? Pwede ko po bang isuot ito? Tanong ni Kito. Isusuot ko ito sa'yo. Pero ipangako mo, susundin mo lahat ng mga aral na ituturo ko sa'yo. Kasama na ang mga dasal na kailangan para manatili ang bisa ng gamit. Sa ngayon, ipapasubo ko muna yan sa'yo. Sabihan mo ko kagad kapag may naramdaman kang kakaiba. Tugon ng ama. Pero bago ang lahat, may mga katagang binigkas ang matanda na hindi naintindihan ni Kito. Kinuha niya ito at sinuot sa bata. Habang isinusuot, napapikit si Kito. Tila nakaramdam ng kuryente na biglang dumaloy sa buong katawan. Napahawak pa ito sa matanda dahil sa puwersa na tila nais kumawala. Ilang saglit lang, napadilat si Kito na may kakaibang pakiramdam. Napangiti ito sa matanda at nagpasalamat habang hawak ang gamit. Sa tagal ng panahong nasa pangangalaga ko yan, ni minsan, hindi ko yan nagamit o nasuot man lang. Malakas ang puwersa ng medalyong kung suot ng tamang tao. Kahit may mga ganito akong gamit gito, iilan lang dito ang napapagana ko. Kaya maswerte kang ikaw ang napili niya. Hayaan mo tuturuan kita ng mga pamamaraan para magamit mo ng tama ang tangan. Wika ni Tatay Lupin. Hindi ko po kayo naiintindihan. Tsaka parang ang init po ng pakiramdam ko eh. Tugon ni Lupin. Tumayo ang matanda para sumilip sa labas. Nakakasigurado siya na may mga elementong malapit sa lugar. Ang gamit na naisuot kay Kito, nagbibigay ito ng mga senyales kung may banta o panganib sa paligid. Madalas, ang mga may tanga nito, nakakaramdam ng pag-init ng katawan o kaya naman, mga hindi magandang mangyayari. Ilang sandali pa ang lumipas. Tumayo si Kito at ginaya ang ama. Nilibot din ang paningin sa paligid. Lalo na sa gawi kung saan nakita ang hukbo ng taong nakasaklob ng itim na balabal kaninang umaga. Alam ko ang hinahanap mo, anak. Pero sa ngayon,
Wala na sila dito. Hindi yan lalabas hanggat wala silang mabibiktima. Sa ngayong kito, pagpahinga ka na muna. Mamaya lang ihahatid na kita kila Tinay. Maglalayag ako para bukas may pera tayo. Doon ka na muna at wala kang makakasama dito. Wika ni Tatay Lupin. Tay, sino naman ang makakasama nyo? Huwag nyo pong sabihin si... Oo, Apo. Kung sino ang nasa isip mo, siya nga. Alam mo namang hindi kita pwedeng isama. Hayaan mo, ilang taon na lang magiging binata ka na din. Inihanda ko na itong mga dadalhin ko. Mamaya lang idadaan na siya dito. O siya, sige. Ayusin mo na din ang mga dadalhin mo kina Tinay. Ang mga billing ko, ha? Wika ni Tatay Lupin. Napatango na lang si Kito. Maghahating gabi na nang matapos ng pag-ayos ang ama ng mga dadalhing gamit. Dumating na ang hinihintay ni Tatay Lupin. May dala itong sagwan at may nakasukbit na mahabang itak sa bewang. Nakangiti itong binati ang dalawa. Astiga, nakakatakot po ang dala nyo. Tsaka mukhang sasaba kayo sa labanan, Tiyo Banok. Wika ni Kito. Banok, nagbaong ka ba ng tubig? Sina Pedring ba? Maglalayag din. Idadaan muna natin si Kito kina Tinay. Alam mo naman, hindi pwedeng maiwan siya dito mag-isa. Wika ni Tatay Lupin. Ando na. Nakita ko kanina na una na sa atin eh. Ewan ko ba kung alam nila yung nangyayari sa paligid. Sinabihan ko na din sila eh. Pero ang tatabang talaga. Paano ba naman? Palaging lasing eh. Tugon ni Banok. Natawa na lang si Tatay Lupin sa sinabi ng kaibigan. Bago dinaan ng bata sa kapitbahay, binilinan muli ito ng matanda na huwag magpapasaway. Lalo pat alam nito na bukas pa sila uuwi. Bago iwanan ng apo, nagbitaw muna si Tatay Lupin ng lihim na usal pang proteksyon para sa kanya at maging kay Kito. Tinay, pasensya na at naabala pa kita. Kito, ang mga billing ko. Wika ni Tatay Lupin. Walang anuman po, Tatang. Babalik din naman po kayo eh. Pero hindi ba kayo nababahala? Abay, galing daw po sa naglayag ang nakuhang bangkay kanina eh. Tanong ni Tinay. Kung ano man ang nilalang na yon, ay kalalagyan siya kapag kami ni Tatang Lupin ang biniktima niya. Tugon ni Banok. Hawak nito ang mahabang itak habang nagyayabang. Natawa naman si Kito at napailing dahil sa naging reaksyon ni Banok. Hindi man tayo sigurado kung sino ang nambibiktima. Pero nakahanda kami, Tinay. Salamat sa paalala. Saka sige na, palalim na ang gabi. Wika ni Tatay Lupin. Sinundan na lang ni Kito ang dalawa habang papalayo sa lugar. Ilang sandali lang ang nakalipas mula nang umalis ang matanda. Biglang nakaramdam ng pag-init ang bata. Kaya sinigurado ni Kito na nakasarado ang mga pinto at bintana. Kahit may mga kasama sa tahanan, hindi pa rin ito nagpakampante. Bagkus inihanda pa rin ang sarili. Maya-maya pa, nakarinig ang bata ng mga paghangos. Alam niya na mula ito sa nilalang, kasabay ng mahinang pagaspas. Kahit gabi na, hindi makatulog si Kito dahil sa alinsangan ng paligid. Wala sa loob niyang hinawakan ang medalyon at nagdasal. Buong pusong nanghingi ng proteksyon ng bata sa ama. Lalo pat hindi niya alam ang nangyayari sa paligid, maliban sa mga naririnig. Punta naman tayo kila Tatay Lupin. May dala silang sulo bilang liwanag sa madilim na paligid. Si Tatay Lupin ang tagasagwan
Habang si Banok naman ang tagahawak ng sulok. Sumisipol pa si Banok habang binabaybay ang malawak na ilog, kasabay ng huni ng mga kuliglig at mga ibon. Ilang sandali pa ang lumipas. Bigla silang nakarinig ng pagsigaw sa hindi kalayuan sa lugar. Noong una, mahina lang ito. Habang nagsasagpuan si Tatay Lupin, papalapit sila sa pamilyar na boses. Tulong! Maawa kayo sa amin! Tulungan nyo kami! Sigaw ng tinig. Tatay Lupin, boses ni Pedring yun ah. Diyos ko, anong nangyayari? Tanong ni Bano. Ihanda mo ang sarili mo, Bano. Maghahanap tayo ng pagtataguan. Mahirap na. Hindi natin nakikita ang kalaban. Tugon ni Tatay Lupin. Ipinasok muna ni Tatay Lupin ang bangka sa lilim ng mayabong na puno ng mayapi. Mas pinili ng matanda na huminto muna at makiramdam sa paligid. Matapos ang malakas na sigaw ni Pedring, kasunod nito ang malakas na pagaspas. Nagkatinginan pa sila habang inaalerto ang sarili. Minuto lang ang lumipas. Biglang may napakalaking ibon na dumapo sa dulo ng bangka. Noong una, ibon lang ito kung titignan. Pero hindi naglaon. Habang humahakbang papalapit, tumambad sa harap nila ang kabuuan ng nilalang. Halos mawala sa katinuan si Banok sa nakita. Habang si Tatay Lupin naman, nag-uumpisa ng mag-usal pang proteksyon. Dala ng takot ni Banok, binunot nito ang itak at binasiwas sa nilalang. Sige, subukan mo lumapit. Tatagpasin ko yung ulo mo. Sigaw ni Banok. Nanlaki ang mga mata ni Banok nang tamaan siya ng malapad na pakpak ng nilalang. Mabuti na lang, maaga pa itong inalalayan ni Tatay Lupin. Kasabay ng mga kataga, inagaw ng matanda ang hawak na itak ni Banok. Buong tapang na tinaga ni Tatay Lupin ng aswang. Umeeko ang sigaw ng nilalang sa buong paligid. Akmang lilipad na sana ito, pero biglang dinakma ni Tatay Lupin ng isang pakpak ng nilalang, kasabay ng pagitak. Samantalang si Banok naman, nanginginig sa takot at naupo na lang sa gilid. Habang si Tatay Lupin, naliligo na sa dugo ng tinagang aswang. Tatakas pa sana ang nilalang, pero dahil tagpas na ang pakpak, nalaglag na lang ito sa dagat at hindi na nakaahon. Kailangan nating makauwi. Nakakasigurado kong hindi lang nag-iisa ang mandaragit. Bano, umayos ka dyan kung gusto mo pang mabuhay. Wika ni Tatay Lupin. Ano? Patay na ba? Tatang, anong gagawin natin? Tanong ni Banok. Hawakan mo ng maigi ang sulo. Hindi na tayo pwedeng magdagal dito sa lugar. Tugon na matanda. Ramdam ni Tatay Lupin ang pag-iba ng presensya sa paligid. Maging ang simoy ng hangin, may kasama ng nakakasulasok na amoy. Halos maubusan naman ng puwersa at hininga si Tatay Lupin makarating lang nila ang daungan. Nang sumampa ang bangka sa daungan, kaagad tumalon si Banok. Kasunod si Tatay Lupin, patakbo silang lumayo sa lugar. Dumiretso naman ang dalawa sa tahanan ni Tinay para daanan si Kito. Ilang dipa na lang ang pagitan mula sa bahay. Naaninag ni Tatay Lupin ang mga ibong kawangis ng nilalang na nakaengkwentro sa ilog. Merong nakadapo sa bubong, habang ang iba naman ay lumilipad. Bakit parang nauna pa sila sa atin, Tatay Lupin? Hindi ba natatakot ang mga nilalang na yan? Wika ni Banok. Hindi sila nauna, Banok. Buti na lang, umuwi tayo kagad. Ang anak ko. Tugon ni Tatay Lupin. Napasigaw ang matanda habang winawasiwas ang itak. Maging si Banok.
Inihanda na din ang sulong gawa sa kawayan. Ihahampas na ito kung sakaling sugurin sila ng mga nilalang. Dahil sa ginawang ingay, nakuha nito ang atensyon ng mga kapitbahay. Nagsilabasan ang mga ito para alamin ang nangyari. Diyos ko, Tatay Lupin. Bakit duguan ka? Ano yan? Itak? Diyos ko, ano po bang nangyayari? Wika ni Tinay. Maging ito, nataranta nang makita ang dalawa. Inakalang napaaway ito ng tagaan, kaya duguan ang matanda. Habang si Banok naman, hindi pa rin kumakalma ang panginginig ng katawan dahil sa mga nangyayari. Lumabas na din si Kito para alalayan ng matanda. Marami sa mga kapitbahay ang nakiusyoso. Nagtatanong kung anong nangyayari. Tinuro naman nila ang bubong, pero tila wala namang nakikita ang mga ito. Pinakalma muna ni Tatay Lupin si Banok. Naglinis muna ito ng katawan. Wala naman silang natamong sugat, maliban sa dugo ng aswang na tumalsik kay Tatay Lupin. Buti na lang po umuwi kayo. Tatang, andito sila kanina eh. Tama po kayo. Malaking tulong itong... Natigil sa pagsasalita si Kito. Tumitig na makahulugan ang matanda sa kanya. Bigla itong tumahimik habang tinitimplahan ng kape ang dalawa. Nagsiuwi na din ang mga tao. Inaakala na wala namang nangyari. Samantala, doon na nagpaumaga sina Tatay Lupin at Kito sa bahay ni Tinay, kasama si Banok na takot nang umuwi. Kinabukasan, nagising muli sila sa ingay ng mga tao. Dumating din si Renato na may dala pang supot ng pandesal para sa maglolo. Naroon din ang kapitan ng lugar, kasama ang pulis at hinahanap si Tatay Lupin at Banok. Dahil sa natagpo ang bangkay ni Pedring at mga kasama nito na tila pinirapiraso. Ang tinuturong salarin sa krimen ay si Tatay Lupin at Banok. Meron pang nagsabi na baka ang dalawa ang nambibiktima. Hindi naman pinilit ng dalawa na depensahan ang sarili. Bagkus inilatag nila ang katotohanan. Hindi sila pinanigan na nakararami. Pero wala namang mahanap na matibay na ebidensya ang mga kapulisan. Ayon pa sa pag-iimbestiga, ang dugo nakadikit sa damit ni Tatay Lupin, hindi tugma sa dugo ng biktima. Matapos ang mga kaganapan, naisip ni Tatay Lupin na umuwi na ng Samar kasama ang bata. Maging si Kito, na-trauma hindi dahil sa mga nilalang, bagkus sa mga kapitbahay na mapanghusga. Sa tulong ni Renato at Tinay, nakauwi ang dalawa sa lugar kung saan pwede sila muling makapagsimula. Sa kasalukuyan, natutunan ni Kito na manggamot sa tulong ni Tatay Lupin. Pero ginagawa niya lang ito kung kinakailangan. Ayon sa matanda, mabigat na pasanin ang panggagamot. At kung nais ng normal na buhay, piliin ang mabuhay na walang responsibilidad. Magpasa hanggang ngayon, nanatili ang mga gamit ni Tatay Lupin sa pangangalaga ni Kito. May sarili na itong pamilya at mga anak. Kahit wala na si Tatay Lupin, sinasariwa pa rin ni Kito ang mga karanasan nang makaengkwentro ni Tatay Lupin ang grupo ng mga mandaraget. Kwentong Bayan.